dapat materya, i-check ko yan. Kaso, ika nga nakauwi na wala at sana ay nakauwi ko kayo na matiwasay, walang nangyari aberya, hindi tayo na-permission, hindi tayo nakapamerwisyon ng ating mga makakasabay sa daan. Re-renta na ho tayo doon sa tax-free na sahod. Yan ang gusto natin ano yun eh. Gusto natin marinig sa mga punto division itong si Atty. Kikeo. Tapos kahapon, ito po yung ating kahit pa po ng 2024 at 2025. Nung nakikita po natin na sinasalaula yung ating saligang batas, sinasalaula yung ating pambansang budget, tayo po yung nananawagan na bigyan naman sana ng reprieve, bigyan naman sana ng pahinga, bigyan naman sana ng kaunting aluwag yung mga kubang-kuba na ng mga ordinaryong manggagawa, kahit po negosyante, kahit po business owner, kahit po employer. Sapagkat nakita naman natin kung paano linustay ng kasalukuyang administrasyon yung trilyon-trilyon piso natin. Kanya po kanina nag-iisip ako, ano kaya ang maaaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin kung ano. In the light of yung projection, natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam mo ninyo, noong February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers ng administrasyon ni Marcos na ito rin po yung pasok pa sa kanilang 2 to 4% inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas po ito ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, noong month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit ito tataas? Apat na bagay lang muna tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa dyan. Except naghanda sana yung pamahalaan. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan. Mga 5-6 na piso ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng... Did you know the latest chapter of That Time I Got Reincarnated as a Slime finally reveals how Diablo recruited the other primordials? Produktong petrolyo, yung pagtaas. Did you know that in the latest chapter of That Time I Got Reincarnated as a Slime, we finally get to see how Diablo recruited the other primordials, something the light novel never fully showed? First was Jean, the yellow primordial. Reckless and hot-headed, she immediately unleashed her strongest magic formations at Diablo. But with just a simple snap of his fingers, he destroyed them instantly. And he didn't stop there. He smashed her through rocks, kicked her aside, and slammed her into the ground until she was completely humiliated. That overwhelming display of power left her with no choice but to acknowledge him. And at the same time, it sparked her curiosity about Rimuru, the master he served. Next came Violet, arrogant and easily angered. She charged at Diablo in pure rage. Loyalty from the black primordial. Finally, there was Blanc, the white primordial, graceful. Did you know that in the latest... ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling? 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po ganun kadali yan. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi
ang kanyang hanap buhay. Halimbawa, kung nabili niya ang kanyang inventaryo ng 53 pesos, halimbawa na lang, kada kilo ng bigas, tapos uobligahin siya ng pamahalaan na magbenta ng 50 pesos lamang, lugi na agad siya ng 3 piso. Hindi naman siya gobyerno. Kanya nga siya naging pribado at naghahanap buhay dahil gusto niyang kumita. At kumita ng maral. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng 3 piso natin diyan sa pamahalaan, no? Pangatlo, Did you know that despite being a legendary true dragon, capable of leveling nations, Veldora Tempest is absolutely terrified of 2 specific individuals. Surprisingly, his greatest fear isn't the world's strongest demon lord, Guy Crimson, nor is it his longtime sparring partner, the Titan King, De Gruul. Instead, it is his own... yung Meralco serviced areas, magtataasan at nagtaas na po yung singil. Marcos, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali. Pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Pamilya, kaya ng politika, brutal. Brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag mayaya mo, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Bantarin niyo mo yun mga kababayan. Maging si Bibi Sara mo pala, paminsan-minsan, nababanatan niya itong si Magda. Kumusta naman din tayo mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Vice President? Dapat sa mga Duterte, ibig sa lahat sa mga Sana
Speaking of mga konsepto, parang boogie-boogie. Hindi naman sa pag-ano, hindi naman sa pag-ano. Di ba, hindi naman sa pag-ano. Yung papa ko, medyo maigi sa marami magka. Di ba ba talaga, 14 magka, papa lang. Di ba, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung sakaling matapos ang termino sa 2020, o ba nakalusot pala itong mga gano'n? Nakalusot si Mangga. So matatapos ang termino niya sa midterm itong si Lisa. Langga po. Hindi ka na matatapos ang 2020. Ano ba? Bakit nakita ang mga kasuporta kapatid ang ating yan sa forefront sa Biglang Channel natin pag-usapan dito sa video. Wala tayong kapit ng mga sa administrasyon ng mga sa studio para sa natin natin yan. At para kung sa mga pumupustura, kung gusto maging presidente sa 2020, kung hindi pa kayo pinagkakaguluhan, sa kayo ng Pilipino na kagaya nito, huwag mo muna kayo magbilabida para dito kay Risa Monteleros, dito kay John B. Grimulia, dito kay Leo Credo, at sa iba pa nag-aambisyon na maging presidente. Kung hindi pa kayo ito inaabangan at talaga namang pinananabigan, tumabitabi mo kayo. Huwag mo muna kayo mag-iikali na, huwag mo na kayo mag-ibigabida. Pero bago mo lang sa like at subscribe, kasi ang ugali sa mga susumala sa akin kung hindi usual buto na dyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kabayan, nagdeklara na po itong si Congressman Kiko Gonzaga at ang pagsuporta dito kayo sa kandidaturan ito si Nick Sara sa 2028. Wala daw siyang pakialam kung tatakbo siya ng mayor, tatakbo siya ng gobernador, tatakbo siya ng congressman. Ang sigurado susuportahan niya itong si Nick Sara. Palangkaan natin ito si Meow, 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 meow. Ayun na lang mga kabayan, ang pag-asar na ito si Congress Meow nasa administrasyon na ito sa mga studios. Bakit? Kung naman ito mga kabayan, walang supply ng gasolina sa Pilipinas. Pero tuloy-tuloy ang delivery ng mga palakasan. Yan yung sinasabi din natin mga kabayan. Yan ang alakalan at alakalan ngayon sa ating bansa. Diba? Kahit na wala na pera, wala na makain sa bayang Pilipino, pero hindi mo magpapaawa yung mga magnanakaw at kawatan at mga scammer sa administrasyon nito si Marcos Jr. Diba? Kung